Amen. Tayo natin tumayo. Disregarding every cost, He still came. Ibang tao, may konting problema lang, hindi na tumuloy. Pero si Kristo po, alam niyang papatayin siya, alam niyang magdudusa siya, alam niyang sila na pastanganin, and yet He still came. Amen? Para sa atin lahat. Hebrews chapter 11, verse 6. Have you been praying for something? Have you been longing for God to do something? Then, walang tugon. I did. Kayo po ba'y umaasa, humihingi ng milagro sa Diyos or something na kailangan nyo? Lalo sa mga emergency, then, parang ang Diyos ay tahimik. Now may God help us ngayong umaga.
when faith seems to fail. Kung sakaling ang inyong panampalataya ay nawawala ng sigla at parang hindi tumutugon ng Diyos, when your prayer seems unanswered, I hope ito ang tugon sa inyo ngayong umaga. Hebrews 11 verse 6, begin. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaari maging kalugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat mapagpalayang may Diyos. At siya ay nakapagbigay ng pinis sa mga kanyang nagsisihanap. Okay, tayo magsipo. Pagpalayan ng Diyos sa mga kanyang salita, ang biyaya ng Panginoon ay sumatin sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Thank you for coming, people of God and mga kapatid natin. When your faith seems to fail, sabi ng Bible, kung walang pananampalataya, hindi kayo kailanman magiging kalugod-lugod sa Diyos. You have to have faith in Him para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Without faith, it is impossible to please God. So kung hindi tayo mananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. Lalo kung hindi ka magtitiwala, lalong hindi siya matutuwa sa atin. When your prayer seems to be unanswered, huwag na huwag kayo mawalan ng pananampalataya. Mga kapatid, kailangan tandaan din mabuti, you cannot live the Christian life. You cannot live properly the Christian life na sinasabi ng Panginoon apart from the faith or pagtitiwala o pananampalataya. Ang Biblia nagsasabi, simply said, the just shall live by faith. Amen? The just shall live by faith. Matthew 9:29. Matthew 9:29, na magkagi kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, ayon sa inyong pananampalataya. Okay? Alinsunod sa inyong pananampalataya, mangyari ang naisunod sa inyong sarili. Again, Hebrews 11:6, kung walang pananampalataya, it would be impossible to please God. So all of us, Christians, lahat tayong Kristiyano, lahat tayo anak ng Diyos, ought to have that faith, ought to have that trust sa Panginoong Diyos. Huwag niyong kakalimutan. If you have been trusting people, lalong din niyo dapat alisan ng tiwala ang ating Panginoong Diyos. But, we need not only to possess that faith. Kailangan we need a faith that possesses us. Yung pagtitiwalang meron tayo sa Kanya, dapat tayo pagtitiwala natin, yun ang talagang bumabarot ng ating pagkatao. Ang tanong ay, paano naman kung mangyaring ang faith natin ay sumablay? Yung ating kawalan ng tiwala ay nangyayari. Lahat nagmahal. Yun na lang mura ang di tumataas. Lahat mahal. Sinamantala ng mga tao. Nanamantala ang mga tao. And then we pray. Sabi ni Son, Lord, gusto ko magkaroon ng magandang weather ngayon. Meron kaming outing. Nagpe-pray kami lahat. Naglalukulod kami. To have a good weather. Kamawayak, kamukat-mukat, bumagyo. Sabi ni San Dalaga, Lord, I want to marry that guy. Gusto ko siya. I want to marry the guy. All of a sudden, he marries your best friend. Dismayado ka. Mangaling, sabihin mo, Panginoon, kulamin mo nga yung mga yan. May mga ganun tao. Nananalangin, Lord, please heal my child. Heal my wife. Pagaling mo aming pamilya. Touch their bodies. And then worse came. They're not getting better. And then wind up in the grave. We try to believe. We try to trust. But faith seems to fail. Lord, bigyan mo kami ng ganito at gagawin ito ka para sa'yo. Then, saan na magkaroon ka na walang ka? Nagpe-pray ka pa ka na, I will be faithful to you. Then, nawalan ka ng trabaho. Nagkasakit ang pamilya mo. Nagkaroon kayo ng matinding problema. And your faith seems to fail. What will you do? Handa kang sumuko. At sasabihin mo, what's the use of trusting Him? Hindi naman gumagana. Nangyari sa inyo yan. At walang amen doon, mga kapatid. Nangyari sa lahat ng Kristiyano. Pero let me tell you this, don't give up. Hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Minsan ang sagot ng Diyos would not come exactly as we think. Many trials, temptations, tribulations, and tears and fears
nagsama-sama na, pinagsalukupan ka na, pinag-isa, parang pinagbibigyan ka ng matitinding job, and you want to remove them. At sabi ng Panginoon, hayaan ko lang. Hayaan ko lang muna mamaga-mukha mo, kumbaga. And you feel so hopeless. Mga kapatid, dito sa Hebrews 11, binasa natin, and following, I hope this will give you a shed of light. This will give you hope. I hope this will help us. Sapagkat ito yung isinulat ng Panginoon through Paul para sabihin sa atin, itong mga nasa listang ito ay dumaan sa matinding pagsubok, malala pa sa pinagdadaanan nyo. Ano yung dinadaanan nyo pagsubok? Anong consumption meron kayo araw-araw? Ano yung dumudulog sa puso nyo araw-araw? Yung nagdudulot ng poot at galit at parang Diyos hindi na kayo pinakinggan. What are those things? At sinasabi ng Diyos, this Hebrews chapter 11 is telling you, malala pa ito sa nararanasan niyo. So you hold on. Brace yourself. Dahil di pa tapos ang Diyos sa inyo. If you're ready to give up, you're ready to stop, at naman nakintiwala sa Diyos, don't give up. Because you are at the brink of a miracle. Etong mga tao sa Hebrews 11, they have been serving God. I mean, they have been serving God nang walang tigil, walang puknat. And yet they were under extreme, great persecution. Pero again, sabihin ko sa inyo, a quitter never wins, and a winner never quits. Amen? Hebrews chapter 10, verse 36. Kinakailangan ng pagtitiis. Di po sabi ng Bible. Basa. Kailangan nyo magtiis. You need to learn to endure. So Hebrews 11, we will learn some of the amazing victories ng mga taong full of faith. Kung saan ka ng faith never fails. If you will just roll yung verses 32 to 35 ng Hebrews chapter 11, just keep on rolling it. Basahin niyo mga kapatid. While I preach, wala time. You will see, okay? Ako sasabihin, kukulangan ako ng panahon, kung sasasayin ko, kay Barak, kay Gideon, kay Samson, kay Jephthah, tungkol kay David, Samuel, propeta, tuloy-tuloy natin. Magagandang bagay. Sinilubig ang kaharian, sumagawa ng katwiran, nagtamo ng pangako, nagpatikom ng bibig ng leon. 34. Nagsipatay sa magitan ng apoy, nakatanan sa talin ng tabak, nagsilakas sa kainaan, naging makapangyarihan sa pakipagbaka, nagpaulong na hukong tagaibang lupa. Verse 35. Tinagap ng mga babae ang kanilang patay, nanaboy na muli, ang ibi, namatay sa hampas, hindi tinagap ang kanilang katubusan upang kamtan ang galang mabuting pagkabuhay. Lahat ng yan, mga kapatid, are victories, victorious experiences ng mga tao with faith in God. At para sa atin, gusto kong ganyan. Matagumpay, lahat nakapagtatagumpay. And I'm willing to sign up. Pero mga kapatid, hindi po lahat ng tagumpay na yan ay laging maganda. Kung babasahin po nyo ang 36 hanggang 38, ito po naranasan din ko iba sa kanila. Nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak, sa pagkaampas. Tanikala, binangguan ang dinanas sa iba. 37. Pinagpabato, mga kapatid, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak, nagsilangat parito, may balat ng kambing, ng mga salat, nakapipigati, tinatampalasan, verse 38. Hindi ka dapat nangaligaw sa mga ilang, sa kamundukan. Mga kapatid, sila po ay may panampalataya, sila may pagtitiwala sa Diyos, pero marami sa kanila pinatay, nilagari, pinahirapan sila because of their faith. And yet, hindi sila manantiwala sa Diyos. Amen? Tayo naman, di pa ako magpapatuloy ng dugo. Hindi lang ako nabate, ayoko na mag-church. Hindi lang naisakay, nagtatampo na. Mga kapatid, sila po pinaglalagari, pinugutan ng ulo, pinakain sa leon. Mapapakita pa ako sa ilang mga bagay. I will share to you more. But today, when your faith seems to fail, it means my faith is immature. My faith is irrational. And if my faith is immature,
Kailangan kong mag-mature sa panampalataya. Amen? I need to mature. And I offer you 3 things. Para tumibay tayo sa panampalataya, para maging matibay tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Number 1, believe the supernatural power of God. Paniwalaan nyo, pagtiwalaan nyo ang kapangyarihan ng Diyos. That means, if God will not do it, hindi dahil sa hindi gagawin ng Diyos. Kung hindi tutugon ng Diyos sa panalangin nyo, hindi nangangalagaan, hindi kaya ng Diyos. Hindi tutugon ng Diyos ayon sa inyong patakaran. God will respond according to His will. Hindi ayon sa ating patakaran. Tandaan niyo Hebrews 11:32 to 35. Lahat ito mga kapatid ay supernatural deliverance. Inilita sila ng Diyos. We learn, si Daniel. Remember Daniel? Sabi ng kanilang batas noon, batas ang posisyon niya, pero sabi ng batas, walang mananalangin. Lahat ng mananalangin ay itatapon sa lion's den. Dahil si may takot sa Diyos, mananampalataya siya. At kailangan niya mag-pray sa Panginoong Diyos sa si Kristo. Sabi niya, hindi ko kailangan sundin ang batas. Lumalabag sila sa batas ng Diyos. And then he knelt down and prayed towards Jerusalem. Nalaman ng mga opisyalis na si Daniel nag-pray. Ang ginawa sa kanya, kahit opisyalis siya, dinumpot siya. At sabi sa kanya, di ba sinabi ko sa iyo, na bawal manalangin, walang Diyos dito. Kundi Diyos ni Nebuchadnezzar, ni Diyos Yosan. Lahat ng nanalangin, itatapon sa lion's den. Ginawa siya, itinapon sa lion's den. Na may mga leon, hindi kumakain ng matagal. Gutom na gutom. Lahat na pinakakain doon ay mga taong buhay. And then he was put in the lion's den. Ano ginawa ng Diyos? Dahil Kristiyano, mananampalataya, may takot siya, his faith did not fail. Ang ginawa ng Panginoon sa mga lion, binigyan ng lakjo. Bandang ulit na sinilip ng mga leader, hinihimod siya, napakaamong para makuting ang mga leon. Amen? Supernatural power of God. Shadrach, Meshach, and Abednego, 3 Hebrew children. Sabi ni Nebuchadnezzar, lahat kayo pagtugtog ng mga parok ni Edgar, mga banda-banda ng mga eskwelahan, o pagtugtog nila lahat kayo ay luluhod, yuyukod dito sa ginawan Diyos Diyosan. Ang hindi sumunod, itatapon sa nagbabagang urno, doon sa pugon na pantao. 7 times pinapoy, pinatugtog, ang mga banda, na walang ginawa kundi mag-ingay, puro ingay, at magmura. Tumugtog sila, tumutuwa sila Nebuchadnezzar. Yung alon ng dagat na tao ay nagluhuran. O din sa dulo, may nakabuko na 3. Sabi parang diyata, may nakabuko na 3 ron. Tugtog ulit. At nakating 3 ulit, nakatayo. Ang titigas sa ulo ng mga to. Kung sino gumagawa ng tama sa matigas sa ulo. Patawag ang 3 yan. Shadrach, Meshach, and Abednego. Di ba sinabi ko sa inyo na pagkatumugtog, sasama kayo. Sabi niya, we will not bow. Si Kristo ang aming Diyos. We will not bend. Siya ang aming tagapagligtas. Ganun na, sige. Ilagay yun doon. Inilagay sa pugon ng tao. 7 times hotter. Yung mga naghagis na ako yan, halos sila nagsilab. Inilagay doon yung 3 Hebrew children. Mamatay kayo dyan. Maniniwala ka sa Diyos nyo? Sabi ni Nebuchadnezzar, bago sila itapon, hindi nyo ba alam na ako ang dapat nyo sinusunod, na itatapon ko kayo rin, hindi kayo sumunod? Ililigtas pa kayo ng Diyos nyo? Sabi ng 3 bago sila ilagay. Hindi kami, we would not bow, we would not bend. At kung hindi kami iligtas ng Diyos, hindi na kami susunod sa iyo. Yan ang faith. That's the faith that will not fail. Amen? Ito yun. Pag hindi man ako nakaipon ngayon, magtitiwala pa rin ako sa Diyos. Hindi man ako magkaroon gusto ko ngayon, magtitiwala pa rin ako sa Diyos. Hindi man diniguro Diyos, hinihingi ko sa Kanya ngayon, magtitiwala pa rin ako sa Diyos. Kung hindi man niya ako tulungan ngayon, I will not fail my faith in Him. At ano mangyari? Magpapatuloy ako. Napakabuti ng Diyos sa akin. Hindi ko siya kailangan tatry rin. Believe on the supernatural power of God. They will not bow. They will not bend. At tinapon yung 3 sa loob. At tuntua si Nebuchadnezzar, patay kayong 3 ngayon. Mamaya dumarating kanyang mga ututong alalay. Bosing-bosing. Yung tinapon natin 3, nag-4 pa. O dumami. Pagtingin nila, sabi mismo na Nebuchadnezzar, mukha siyang anak ng Diyos.
Mga kapatid, hindi mag-ayarisin ng Diyos sa kalagayan yung suliranin ngayon. Listen, church. Hindi mag-ayarisin ng Diyos sa kinasasalakan yung sama ng kalooban ninyo ngayon. Sasamahan niya kayo. God was there sa loob ng pugo na yun. Because He loves you. Hindi niya kayo iiwanan. Remember David and Goliath? Habang ang mga tayo nilalapastangan ni David ni Goliath, kayo mga kutong lupa, walang mga tatalo sa akin, mga duwag kayong lahat, nilalapastangan ni Goliath, na Philistine, ang mga sundalo ng Panginoon. Sino matapang sa inyo? Lumaban sa akin. 10 foot mo na higante. Nalaman ni David, alam mo nga, talagang inaabang hukunin pa rin yung matatabang na sundalo nagtatago. Nakakuyukot doon sa kanilang mga pinagtataguan. Nanginginig sila sa takot. Ang laki ni Goliath. Sabi ni David, ako lalaban. 5'7", 5'6" na bata. Meron siyang bato. Sabi niya, sino ba itong supot na to? Na namalapastangan sa pangalan ng Diyos. Hinarap niya, ikaw supot. Kasi hindi ito resip yan Goliath Tapang mo, hindi ka tuloy, supot ka. Laban sa pangalan ng Kristo. Nilusob siya. At habang nilusob siya, kumuha siya ng baratenga. Bakit kinuha niya? 4. Plus isa. Hindi baka magmintes niya. Asentado si David. Yung 4 ko sa kanya magtawag ng kapatid yung si Goliath. Isa lang ba to? Habang sumusugod si Goliath, dinadanggan niya. Tiniran niya si Goliath. At tama-tama dito. Habang puno-puno ang bakal yan, dito tumama sa gitna. At binatukan pa. Subsub yung mukha ng higante. Agad David, kinuha yung tabak ni Goliath, pinagmamayabang niya, ginawa ang buhok, tinagpas ang leeg, at inangat. Ito pa pinaglalaban niyo. Ito pa pinagmamalakan niyo. Amen? Tinalo ng isang bata na may faith that never fails. Ang isa higante. Mga kapatid, sabi natin ngayong umaga, even your faith fails, God will never fail you. Acts chapter 12, verse 7. Yan po sabi ng Bible, kinulong si Peter sa pangaro ng Ebanghelyo. Kinulong siya dahil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Dumating angel sa verse 7, 12:7, ano sabi ng Bible? Nasa. At narito, tumayo sa tabi niya ang anghel ng Panginoon at naliwanag ng isang ilaw sa silid ng kulungan. Tinapik. Si Pedro sa tagiliran at siya'y nagising na sinasabi, magpapamadali at kanyang mga tanikala sa kanyang mga kapatid. Ano yun, nagpe-pray siya, ano, makalaya, sana ako rito, makalaya, sana ako. Ano yun, tinugon ng Diyos, natutulog siya. Kaya dala niyo sa angel, sabi ng angel, Pedro, tayo ka dyan. Gulat pa siya. Alam niyo, minsan, tinutugon na Diyos sa panlangan natin, tulog pa tayo. Amen? Tumayo ka, gumising ka, at pagbawa niya, naglag na yung kadena, at saka siya nakalaya. Mga kapatid, believe on the supernatural power of God. Huwag na huwag niyong sasabihin, God cannot do it. God can do it. He can do anything but fail. Hindi niya kayo pababayaan. And then let's say, there's something that God cannot do. Nagkakamali kayo. God can do anything but fail. God cannot fail. Hindi po kwentong barbero yan. And you miss the whole point, mga kapatid. These are stories to let us know that you need to believe on the supernatural power of God. Secondly, bow to God's sovereign purpose. Kailangan yung yumukod, magbigay pugay, rumispeto sa layunin ng Diyos sa inyong buhay. Meron kayong pinagdadaanan, meron kayong pinagdadaanan, meron kayong kinasasadlakan. Ang tanong, ano purpose ng Diyos yan? Sabi pa nga ng Diyos, let your purpose accomplish. Again, Hebrews 11:35-39, hindi natin babasahin. They have all the pain, no promises. They have all the pressure. They have all the death. Sa kabila ng paglilingkod nila, sa kabila ng katapatan nila sa Panginoon, pero yung mga alagad ni Kristo, they were tortured. They were crucified. Pinakulan sa kumukulong langis. Pinubutan ng ulo ilan sa kanila. Binatay sa magitan ng bato. Nilagaring sila, mga kapatid. Yung mga Kristiyano ng araw, ayon sa kasaysayan, yung Book of Martyrs, ano ginagawa sa mga Kristiyano? Kinukuha sila pagkatas kulungin ng maraming araw, ginutom,
Tapos itinatahi sa kanila yung mga bag. Itinatahi sa katawan nila. Yung bag punong-puno ng poisonous snake. Iba sa kanila, gutom na gutom, hala ng halos lakas, nilalagay sa gitna ng Colosseum, tapos papalabasin ang mga toro. Papatayin sila, susuwagin. Iba sa kanila, susunugin ng buhay. Iba sa kanila, ipapakain sa mga leon. Tinotorture silang mga Kristiyano. Tuwa mga kalamihan sa kanila. Hindi sila unang tiwala sa Diyos. Pagka dumating pagsubok sa atin, hindi na malugan that God doesn't love you. In fact, He is with you. Sa kalagayan mo yan. John 11:5 hanggang 15, hindi natin babasahin. Namatay si Lazaro, kaibigan ni Kristo. Nagkasakit, hindi dumatong si Kristo. Namatay, 4 days na naman ni Kristo. Sabi ni Martha, Panginoon, namatay ang kapatid ko, hindi ba alam? Sabi ni Kristo, natutulog lang siya. Natutulog, namatay na nga. At sabi ni Kristo, niliwanag niya, yan alam ko, na iyong kapatid ay namatay. Pero hindi po mga kapatid, sa John 11:25. John 11:25. Basa. Jesus, ako ang ako'y muli at ang kabuhayan. Ang sumasamasaya sa akin, magkamatay siya matay, tuloy may buhay siya. Hindi tutugon na Diyos ayon sa gusto natin. Kung namatay man yung kapatid natin may sakit, bubuhay sa muli ng Panginoong Diyos. Hebrews 12:4. Basahin po natin ang talata. We should need to bow down to His sovereign purpose. Hebrews 12:4. Pakibasa. Hindi pa kayo nakikipagkalaban sa kasantukuan ko, nakikipag-away lang sa kasalanan. Hindi pa kayo nakapagpapatuloy ng dugo. Siya sabi ng Panginoon, susuko na kagad kayo. 11. Verse 11. Basa. Lahat ng malusa sa kayo na itiyagan ng Hindi ikakaligaya. Ikinulungkot. Ganyan may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa. Ano man dagdadaan natin mga kapatid, hindi kayo magiging maligaya kagad, paragiging may kalungkutan, pero ito'y magbubunga ng mapayapa, mapayapa ng katwiran. Magbibigay ng magandang bunga. 1 Peter 5:9. Huwag niyo sabihin kayo lang nagdudusa. 1 Peter 5:9. Huwag niyo sabihin kayo lang nakadaralan sa kanyang pagdurusa. Ano basa ng Bible? Siya'y labanan niyang matatag, panampalataya, yamang niyo nalalaman. See? Nagaganap sa inyong kapatiran sa buong salibutan. Romans 8:28. Ano sabi ng Bible? Romans 8:28. Basa. At nalalaman natin ang mga lahat ng bagay na nakakayakit na gumagawa sa ibubuti ng mga nagsisigit sa Diyos. Sa mga tuwing bagay niya ang mga tinawag na isunod sa kanya. If you have that faith that never fails, yung nangyayari sa inyo para sa ikabubuti ninyo, yun ang sabi ng Bible. Verse 35. Walang makapaghiwalay sa inyo. Ano ang bagay? Tingnan, verse 35. Begin. Sino ang inuulay sa akin sa pagkakilig ni Kristo? Ang kapangyarihan o ang kakansan, ang pag-uusig o ang paggutom o ang kaugatan, ang kamanhid o ang taba? Hindi kayo kaya hiwalay kay kanino man, ng ano man, kay Kristo. Hindi kayo kayang hiwalay. Nagdurusa man kayo, kasama niya kayo. Ang gusto ko lang sabihin sa mga kapatid, walang sinabi si Kristo na lahat ng Kristiyano ay hindi dadaan sa pagsubok. Dadaan na dadaan para kayo mas tumibay. For sure, pinangako niya sa atin, He will never leave you, He will not forsake you. Matthew 11 verse 2, si John the Baptist na ikinulong, pinsan buo ni Kristo. Sabi niya si John the Baptist sa mga bata niya, puntahan niya si Kristo. Kung siya nga yung talaga inintay natin, kung meron pa sabihin niya, nagduda rin siya sapagkat nakakulong siya. At sabi ni Kristo, lahat na nakikita niyan, patunay na ako nga yung Kristo. And then he was so happy. And later on, masayang napapugot ng ulo si John the Baptist. Ano po sinasabi natin mga kapatid? God will allow you to pass through the trials and testing. And He will not leave you. Hindi ka nag-iisa. Nag-pray tayo. Panginoon, I need some miracles. At hindi ka gumalaw. I need you to heal my loved ones. At hindi siya gumalaw. Dapat ang ating ugali kagaya ng Hebrew children. Kung hindi tutugon ng Diyos, hindi pa naman magbabagong maglingkod sa Diyos. Amen? Kung hindi tutugon ang ating panalangin,
Hindi pa ako titigil magtiwala sa Diyos. Kaya po sabi ng Bible sa Daniel chapter 3, verse 17. Kaya po sinabi nila, Daniel 3:17, begin. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran na makapagligtas sa amin sa bagis na ulong nagtitigas at ililigtas kami sa inyong kamay. Ililigtas na kami sa inyong kamay. Amen? Pero sa verse 18, kaya po sabi ng Bible. Basa. Ngunit kung hindi, lalagdasin mo o kahit hindi kami naglilingkod sa inyong mga Diyos. Pinagsasamaan na nalawin ko na iyon itinayo. Ililigtas kami namin Diyos. Kung hindi niya kami ligtas, sinasabi namin sa mga lari, hindi kami maglilingkod sa iyong Diyos o sasamba sa ginawa mong larawang ginto. We will not bow down. They would not bow, they would not bend, they would not burn. Amen? Hindi po sila nagliyab. Tuwa-tuwa pa nga sila, nasa gitna na sila apoy. Nag-uusap po silang tatlo, kasama si Kristo. Mga kapatid, isang talata pa patungkol dyan, Hebrews chapter 3, verse 17. Hebrews 3:17, no, Habakkuk 3:17. Habakkuk. Basa, sapagkat hindi mo mamumulaklak, hindi mo magkaroon ng bunga. Ang muna na kulibo ay maglilikat at ang mabuti na nalilitis. Magbigyan ng pagkain. Ang kawan na nililay sa tulungan at hindi nagkakaroon sa parang sa mga Hindi niyo man nakita lahat ng gusto niyo makita. Ano sabi sa verse 18? Basa. Ganyan may. Amen? Kung hindi mo nakita, gusto niyo nakita, sa pagtampunan ninyo, sabi ni Habakkuk, magagalpan ako sa iyo, Panginoon, at least buhay ako. At least buhay kayo. And number 3, and the last. To mature in the faith, believe the supernatural power of God, bow down to the sovereign purpose of God. Number 3, you should base on the settled promise of God. Pagtiwalaan nyo ang pangako ng Diyos. Balik tayo sa Hebrews chapter 11. Kung tatapos po ako, 39 to 40. Lahat ng pangako ng Diyos ay totoo. Hindi kailanman niya binawi. Pangako niya sa kanila, ipinangako rin sa ating ngayon. Ano ibig sabihin ng Hebrews 11, 39 to 40? Natin mabasahin. Ibig sabihin mga kapatid, God has such a great plan. May plano siya. Ipaganda ng Diyos ng lalang mabuting bagay. Nangyayari sa iyan dahil He's planning something greater. Mas mainam, the best para sa iyo. And He's going to fulfill the promises. Hindi siya kailanman bumabali sa kanyang pinangako. At tayo po matutong ibase ang ating buhay sa pangako ng Diyos, hindi sa pangako ng tao. Kahit na anong mabuting bagay ang naranasan natin, they will fail us. You fall in love, get married, sooner or later, they fail. Tao, they promise you empty promises. People will fail us. Life is fickle. Pabago-bago. If you're looking for everything sa buhay na ito, hindi nyo makukuha lahat. Hindi kayo magiging masaya. Ang kailangan natin mga kapatid, you need to rest on the promises of God. Pangako ng Diyos na hindi nagbabago. Pagtiwala natin ang kanyang salita, hindi kailanman niya binabali. Tandaan niyo mga kapatid, ha? Your greatest treasure is not your money. Your greatest treasure is not only your family. Your greatest treasure is the promises of God. Yung pinapanalangin natin pagalingin mo, Panginoon, na aking mahal sa buhay, masakit man, at siya pumanaw, tinugon din ng Diyos. Finally, sila nasa langit. Magaling na. Pinangako ng Diyos ang Israel para sa kanila. Naman kay Abraham pa na ipinangako na, this will be yours. Inaagaw mo na inaagaw ng maraming kalaban. Ano pa na Israel? Ibabalik sa kanila ng Diyos yan. Ibig sabihin mga kapatid, base your promises. Base your life on the promises of God. Let me close with this story. Wala akong video ngayon. Let me share with you a letter. Sulat ito na isang emergency responder
na Kristiyano. At ang sabi niya, I've seen countless na makama na nakitang Kristiyano may sakit na nanalangin sa ipagalingan ng Diyos and yet they died. That's why I will not follow God sa pangako ng kagalingan. Kristiyano ko, pero hindi ako susunod sa Diyos sa pangako ng kagalingan. Because ang Kristiyano nakita ko ay namamatay. Bilang responder, I've seen widow with 5 kids na susunod ang bahay, namamatay mga tao. Mga Kristiyano, inatake ng kalaban, pinatay ng mga hindi manampalataya. I've seen people na nabuhay sa kapamakan and they were all killed. That's why I will not follow God sa pangako niyang proteksyon. Hindi ako magtitiwala sa Diyos. Hindi ako susunod sa Diyos sa pangako niya ng proteksyon because I've seen Kristiyano na hindi na proteksyon. Psalm 37 verse 25. Tipo sabi ng Bible. 37:25 ng Psalms. Basa. Ako'y naging bata at naging matanda. Kaya na hindi ko nakita ang kawiling at pinabayaan. Niya kanyang laman ay nagpapalimos ng tinapay. Mangyari man yan mga kapatid. Pero sabi niya, I've seen many Christians, mga pastor, wala makain, mga Kristiyano, mga anak nalilimahin, mga naglilingkod sa Diyos, hirap na sa buhay, walang pambili na aspirin. I've seen many Christians, full-time workers, walang makain, walang damit, walang maisot, walang biyaya. Nakikita ko ng mga malimos. Kaya hindi ako susunod sa Diyos dahil sa pangako niyang provision. I will not follow Him sa pangako niya ng pagkakaloob. Pero isang bagay ang tiyak mga kapatid. I will not follow Him dahil sa pangako niyang kagalingan, proteksyon, sa pangako ng provision, hindi ko siya susundin doon. Dahil those things will fail me. Pero nasusunod ako sa Panginoon dahil sa kay Kristo na aking tagapagligtas. Hindi ako mababago ng paglilingkod ko. Kung wala akong makain, kung napahamak man ako, kung na-disgrace man ako, o nagutom man ako, doon ako susunod sa Panginoon. Sa Kanya ako magtatapat na naglingkod sa akin, na nagligtas sa akin, at sa akin ay namatay, na nagbago na aking buhay. Hindi ako magbago maglingkod sa Diyos. He saved me. He changed me. How is your faith? Nag-pray kayo ng konti, hindi ko ng Diyos, ayaw nyo na agad. Immaturity. Why not pray? Lord, mature my faith. Makasentro ako sa Diyos, sa aking tagapagligtas. Help me to trust you, hindi yung mga bagay sa paligid. Tayo natin tumayo. Kailangan pang-usapan mo kami. Pangunahan mo kami. Help us, Lord, to have that mature faith.